10% diskwento sa binibiling gamot ng mga rank and file na mga empleyado po ng gobyerno isinusulong. Okay, yan ang bagong panukalang batas na inihain ni ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo, Congressman Ed Vigyap at Congressman Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Party List and Benguet Lone District Congressman Eric Yap, pati na po ni Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulfo. At layo ng panukalang entitled an act granting rank and file government employees a 10% discount on the sale of medicine na pagaanin ang hirap po sa gastusin sa gamot ng mga manggagawang nasa pamahalaan. Yan, magandang balita yan. So, ingan po natin ang reaksyon. Si Esperanza Ocampo, ang Pangulo ng Philippine Government Employees Association. Ma'am Esperanza, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga rin po. Opo. Magandang umaga po, Sir Aljon. Okay, And then also kay Ma'am Kim. Bumabati po ng magandang umaga ang Philippine Government Employees Association o PIGEA. Okay. At nagpapasalamat sa Punto Asintado Reload Program at kay Senator Erwin Tulfo. Opo, okay. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa gandang panukalang batas ni Kong Erwin Tulfo at ng ACT-CIS, 10% medicine discount to government rank and file employees? Oo. Maganda po talaga dahil malaking tulong yan. Sa totoo lang, kami po ay sa PIGEA natutuwa na madinig itong development na ito kasi maraming pagsisikap na ginagawa po tayo para makatulong sa mga humihingi ng government employees na mabababa lang po ba ang sweldo na sila ay nahihirapan sa hindi lang sa pagbili ng gamot kundi sa pagpapa-ospital nila. So itong sa gamot man lang pagka ito'y na-aprubahan at kami umaasa din dahil malaking kabawasan sa gastusin. Huwag na po natin pag-usapan yung nagkakasakit, di po ba? Alam nyo, yung mga government employees sa sobrang stress siguro sa trabaho, marami po ang may mga tinatawag na high blood, ganun. Mga hindi po ito, ibig sabihin, talagang kailangan mo ng maintenance. So yung gamot na maintenance, kung mapapasama yan dyan, isipin mo, sir, araw-araw umiinom ka. Kahit wala kang lagnat o meron, iinom ka. So malaking kabawasan po yan. Batay sa panukalang ito, Ma'am Esperanza, yung mga sumusweldo ng 30,000 pesos kada buwan pababa, merong diskwentong 10%. No? So, parang SG-12 ito. Malaking SG-11, 12 po. SG-11 to 12. Ayan. Opo. So, malaking bagay talaga ito. No? Usually, yung mga sakit na meron ng ating mga rank and file employees ng gobyerno. Hypertension, high blood, ano pa? Diabetes. Diabetes. Opo. Alam nyo, yung stomach, hindi kasi, siguro because of stress, yung sinasabi nilang migraine. Malakas po yan. Mahirap din yan. Tsaka siguro sa kinakain din. Oo. Posible Stress kung eating. sa kinakain din. Nako. Hindi ko naman po sinisisi sa pagtatrabaho lang. Ang lang ay siyempre, na-aggravate ang anumang sakit pag ang stress at the workplace ay mabigat. Di po ba? Yung pong sasabihin natin, siguro naman naiintindihan ng taong bayan na ang government employees, kung sa bagamat may pagkukulang, yan naman mga yan, talagang hirap na hirap din. Sobra po yung trabaho na talagang, lalo na health workers, hindi po nagpapahinga yan. Halos wala. Kaya hindi lang mula nung pandemic at up to now, yung pagbabanggit tungkol sa diskwento, kung yan ay mapapatupad at ma-approve po,
siguro hindi ko po alam kung baka pwedeng itaas kasi yung sa Mga senior ilang porsyento citizen. pa ang kinakailangan itaas dyan? Opo. Hindi, 10% parang sa kasi. senior citizen po, di ba? Senior Merong citizen. maliwanag na makikita mo sa resibo. Oh, So ito, kung 10% discount, tapos magpapakita ako ng ID, oh. tsaka nung kailan ako kailan ako, di ba? Na-appoint ba? Yun ba yung nakalagay po dito? Aha. O yung aking appointment ko, no SG level ako, ganon. Mm. Naku, di dapat dala-dala po nila yung kanilang lagi, yung Mm. service record. Mm. Baka yun dun po sa punto na yun, gusto namin dun sa pagbabalangkas ng proposal na ito, baka pwede natin pong ilagay yung bang the ID itself is sufficient. Okay. Parang Para ganyan. ito sa mga current government rank and file employees. So, yan. Current. Opo, Mm. di nakalagay naman po kasi siguro doon sa position kasi, kung nandun ang position, maliwanag. Mm. So, hindi naman siya officer, di rank and file siya. Mm. Yung pong SG 11 na yan o 12 ay nasasakop pa rin po siyempre ng mabababang income. Kahit na ba sabihin mo po 30,000 yan, yung tax, di ba, in government, May tayo buwis pa rin, di ba? nababawasan Oo. po ng Income almost tax. 1/3. Mabigat po yan Tapos, ang dami pong mandatory deduction. Mm. So, wala rin. Kaya nga po GSIS pa. itong salary increase na ibinigay nitong huli, SSL 6. Bagamat maganda po ang nararating niyan, kaya lang sa low rank and file employees, hindi po yan, halos wala po yan na matanggap. Nagkaroon po kami ng kampanya ng 150 across the board. Opo. Oo, daily, nung hindi pa na-approve yung SSL 6. 2020, 2021, 2022, dahil alam namin by 2023, wala nang last tranche ng salary increase. Tapos po, kung sakali tayo po ay, nagbibigay ng, ibig sabihin ko, patuloy naman din ang pagtaas ng bilihin, pagtaas ng standard of living. Di yung pong SSL na yung huling SSL 5, natapos na nga po noong 2022. Noong 2023, halos tapos na So, nagkakampanya po tayo. Kaso, maganda rin naman po. Nagpapasalamat kami So far ho ba, ma'am, ano ang estado ng mga low ranking, nasa rank and file na government rank and employees file. natin? Ano po ang panawagan Sa totoo ninyo lang. para matulungan kayo ng gobyerno? Ay, salamat Ano po. pa? Sa totoo lang, yung low salary grade level, ang increase niyang pag kinumpute mo, wala pang wala pang 50 pesos. Meron kami ko lang. Napakaliit. So, ibig sabihin, halos wala. Halos wala kang natanggap, parang ganon. Dahil kasi, mapupunta rin sa tax. Opo, yun po yung So, kung talagang gustong matulungan ang manggagawa, yung panukala ni Senator Tulfo, maganda po yan kasi maliwanag na diretsong pakikinabangan yan. Pangalawa po, kung mamarapatin, bagamat nandyan na yung SSL 6, ay baka po pwedeng hindi po ang structure ng salary ng government employees o yung increases, hindi by percentage, kundi fixed amount across the board. Kasi kung by percentage yan, kung mas malaki ang sweldo mo, edi mas malaki rin ang increase mo. Yung maliliit, kakarampot talaga. Ano ba naman nung nakaraan 10%. 10%. 10% ng sinisweldo ng 10,000 halimbawa. Di ba? At ano ang 10% ng sinisweldo ng 100,000? Sorry Pero di ba ganun yan? So, kami, ang amin talaga in-espouse is increase in salary across the board in fixed amount. Sige not po. Salary, not percentage. Opo, okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Esperanza Ocampo, ang Pangulo ng Philippine Government Employees Association. Good morning. Pwede po bang magbigay ng konting informasyon? Yun lang mag-i-invite lang po ako. Sige po. Okay.
Iniimbitahan ko po ang government employees. Meron tayong Government Employees Week ngayong December 1 to 7 na kung saan celebrate under Presidential Proclamation 1130. At ito ay magaganap mula December 1 to 7 nga, at ang pinaka-highlight po nito ay yung National Convention of Government Employees na gagawin po sa Westgate Hotel dyan sa malapit sa Okada. So kung inyo pong punta lang kayo sa website ng PGEA Opo. o sa Facebook ng PGEA at kayo po ay pwedeng mag-register doon. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sir, Thank you. Thank you din, Esperanza Ocampo.